Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, babae patay ng barilin ng asawang sundalo sa Iloilo. Suspect binaril din ang sarili. Mamumuno sa mga komite at iba pang mahalagang posisyon sa Senado napili na. May-ari at kontraktor ng gumuhong gusali sa Pampanga pinagmulta ng 11.4 million pesos. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang 37 anyos na babae matapos umano siyang barilin ng kanyang asawang sundalo sa loob ng kanilang bahay sa barangay Badlan Pequeño, Calinog, Iloilo noong Martes ng gabi. Ayon sa pulisya, nagkaroon muna ng pagtatalo ang mag-asawa bago ang insidente. Matapos barilin ng kanyang asawa, nagbaril din umano sa sarili ang 35 anyos na Army Sergeant. Kapwa wala ng buhay ang mag-asawa nang matagpuan ng kanilang mga kamag-anak. Na-recover din ang baril na ginamit sa krimen. Selos at problema sa pananalapi ang kabilang sa mga anggulong sinisiyasat ng mga otoridad. Napili na ang mga bagong mamumuno sa ilang mahalagang komite at posisyon sa Senado kasunod ng pagbabago sa liderato sa ginanap na special session kahapon Hunyo 17. Bukod kay Senator Sherwin Gatchalian na opisyal na iniluklok bilang Senate President at Senator Tito Soto III bilang SP Pro Tempore, naihalal na rin si Senator Mig Zubiri bilang Majority Leader, Senator JV Ejercito as Senior Deputy Majority Leader at Senator Joel Villanueva bilang Deputy Majority Floor Leader. Bagamat hindi dumalo sa sesyon, si dating Senate President Alan Peter Cayetano ang napiling Minority Leader base sa manifestation ni Senator Loren Legarda. Para naman sa mga mamumuno sa Senate Committees, opisyal nang ipinagkaloob kay Senator Erwin Tulfo ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kung saan makakasama nito sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson bilang Vice Chairpersons at lahat ng miyembro ng Majority Bloc maliban kay Senator Cheese Escudero. Ilan pa sa mga komite ay napunta at ang iba ay naibalik sa pamumuno ng mga sumusunod na senador. Pinakamarami ang napunta kina Senator Bam Aquino, Pangilinan, Lacson at magkapatid na Tulfo. Ilang mga komite naman ang nananatili pang bakante. Samantala, kinumpirma na ng Commission on Appointments ang promosyon ng 5 general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP at 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs o DFA. Pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng mahigit 11.4 million pesos ang may-ari at kontratista ng gusaling gumuho sa Angeles City, Pampanga matapos matuklasan ang iba't ibang paglabag sa labor standards at occupational safety regulations. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, lumabas sa investigasyon na may kakulangan sa pagbibigay ng holiday pay at rest day premiums, gayon din sa paggamit ng personal protective equipment o PPE, safety officers, first aider at iba pang safety requirements sa construction site. Ang pinatawan ng multa ay sina Ernest Jackson Lim at Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Sa kabuuang multa, 1.1 milyong piso ay para sa labor violations habang 10.3 milyong piso naman ay administrative fine sa ilalim ng Republic Act No. 11058. Nag-ugat ang kaso sa pagguho ng isang gusaling under construction sa Angeles City noong Mayo 24 na nagresulta sa pagkasawi ng nasa 30 individwa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.